Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon na welcome sa ating kailangan yes. At isa yun ang Life of Science Ministries at ang Life of Science. Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Desire Social Ministries at ng Light of Desire Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong linggo. At sa ating pamamahinga, always remember, kasama natin ating Panginoon because Yeshua is the Lord of the Sabbath at patuloy niya tayong inaanyayahan na lumapit sa Kanya at magpahinga kapiling siya. Ayon po sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ang ating pong Torah portion ngayon ay babanggitin ko lang. But ako po inyong lingkod si Sir Debbie Farrello with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat shalom, Sister Deb. Shabbat shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat shalom, Brother Richard. So ang ating pong overview ng ating Torah portion ngayon ay nakatutok sa ika-20 pagbasa mula sa Torah. May pamagat na Tetsabe at ito ay mababasa sa Exodus chapter 25 verse 1 hanggang 27 verse 19. At dito po ay ito po ay halaw sa unang verse ng Torah portion natin ngayon na ayon po dito sa unang verse na to, you shall command at inyong iutos. Yun po ang ibig sabihin ng Tetsabe. You shall command. You shall command the sons of Israel that they bring you clear oil of beaten olives for the light to make a lamp burn continually. At ang portion natin ngayon ay ang pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng mga instructions ng ating Panginoon na nakapokus sa ng last Torah portion nakapokus sa pag-build ng tabernakulo. Ngayon naman ay yung mga nakapokus po to sa priesthood na siyang magsisilbi sa sanktuaryo sa loob ng tabernakulo. At ang mga Israelita ay inutusan na gumawa ng special na kasuutan para sa kay Aaron at kanyang mga anak para sa kanilang pagsisilbi sa sanktuaryo sa tabernakulo. At also, dinescribing dito yung klaseng garments, special garments ito. At kinukonclude din sa instruction ng Panginoon ang mga ritual, ganun din ang inauguration, pagtatatag ng kaparian o pagtatatag ni Aaron at kanyang mga anak bilang pari sa loob ng tabernakulo. So bago po tayo magpatuloy, hingin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita na pag-aaralan namin ngayon ng Parshat Tetsabe na kung saan ay inutusan mo ang mga anak ni Israel na gawin ang mga inyong mga utos patungkol sa minora, sa lighting, sa priesthood, and many things, Lord. Salamat Panginoon sa opportunity na ibinigay niyo po sa amin. Nawa ang inyong salita ay maihayag ng maayos at ito ay manatili at makarating at manatili sa puso ng bawat makakapakinig nito. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Parshat Tetsabe, no? Ang coverage nito ay Exodus chapter 27 verse 20 to chapter 30 verse 10. At ang opening nga nito ay yung patungkol sa pure olive oil, ano? Pero bago tayo pumunta diyan, gusto ko lang banggitin na sa Lunes, ito ay parang commercial. Sa Lunes Purim.
Ah, Mm. hindi ito kasama sa ito, hindi ito tinatawag na Levitical feast, no? Ibig sabihin ng Mm. Levitical feast, yung mga kapistahan na nabanggit sa Leviticus 23. Um, pero ito ay tinatawag na Memorial Day. At ito ay na-establish nung panahon ng ni Queen Esther nung ang mga Hudyo sa Babylonia sa Persia ay halos ubusin. And actually sa buong known world 'yun kasi lahat ang sa 127 provinces na hawak ng Persia, ang target ay patayin lahat ng Hudyo sa oras sa panahon ng Purim, no? So, ito'y dahil sa um, ito'y resulta ng hindi pagsunod ni King Saul sa utos ng Panginoon na walang bubuhayin sa pamilya ni King Agag, ng mga Mm. Amalekites at King Agag. Ngayon, dahil na mas marunong siya sa Panginoon, inispare niya si King Agag, um, at ito nga ay ito'y kinagalit ng Panginoon, ano? So ito'y naging dahilan kung bakit si King Saul ay nireject ng Panginoon at eventually pinili ng Panginoon ang isang tao na who is God after his own heart, si David, ano. So, parang pag inisip mo, parang ano naman, okay naman, sumurrender eh. 'Di ba? Pero may utos nga na wag bubuhayin ng ano. Yun. So, after over a century, yeah, over a century, ayun na, may plano ng patayin lahat ng mga Hudyo sa buong sa personality, sa person ni Haman, ano. Si Haman is an Agagite. Ibig sabihin, kaapu-apuhan siya ni King Agag, no. At si King Herod ay Agagite din. May dugo rin siyang Agagite. Kaya yun, marami ring napatay na baby nung panahon ng Panginoong Yeshua, no? So, ano talaga sila? Yung hindi sa pagsunod sa Panginoon dahil feeling natin na parang against the human rights, no? Ganun, ano? Mm. Pero yung commandment ay na-violate dahil mas marunong pa, kaya iyon nag-suffer ngayon hanggang ngayon, ano? Anyways, so anong ginagawa natin to commemorate this? Hindi naman siya Shabbat, hindi siya special Shabbat. Walang still a working day, pero ito yung time na alalahanin natin na ang mga Hudyo, mga kapatiran natin ay gustong ubusin ng mga kalaban. Hanggang ngayon, ganun pa rin, ano? It's not about the land. Hindi lupa ang pinag-uusapan dito dahil nung araw pa, panahon pa ni Haman, na wala naman lupa ang mga Hudyo sa Persia, gusto nang patayin katulad ng ginawa ni Hitler, no? So, yan, ganyan. Baka nga Agagite din yan si Hitler. You will never Mm. know, ano, or Amalekite, ano. So yan ang ano diyan. So, Um, tandaan natin, kaya may Purim kasi merong disobedience, may hindi sumunod, nagmagaling, hindi sumunod sa Panginoon, mas mahusay pa, ayun, may resulta. So, kaya may mga reason kung bakit inuutos ng Panginoon ang mga bagay-bagay kasi siya nakikita niya ang future. Kapag hindi natin ginawa ang certain thing, may kalalagyan tayo. Hindi man natin naiintindihan ngayon, pero kung susunod tayo, ay malaking ano yon, malaking ah, 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 malaking bagay sa atin, both na hindi tayo mapapahamak at tayo magkaka-blessing, ano. Isa sa mga reason kung bakit sabi ng Panginoon, Jacob I love, Esau I hated,
Kasi si Esau ay short-sighted. Ang kanyang birthright binigay niya over a bowl of soup. Ganon, parang pag inisip mo, kawawa naman si Esau, di ba? So, um, pero actually, nakikita dito na ang short-sightedness ng tao, um, yan ang difference between God, who loves Jacob, and people who hates Jacob kasi hindi siya nagbigay ng soup sa kapatid niya. Tingin nila ninakawan niya ng birthright, no? Yun ang difference, ano? Another thing is that kailangan natin is yung ano tayo, yung ang foresight natin is beyond what we can see. Kapag kinip natin ang commandments ng Panginoon, hindi man natin naiintindihan ngayon kung ano nangyayari, sige lang, basta sunod lang tayo, then meron tayong kalalagyan. Yan yung characteristic ni Jacob over Esau. Ang mga tao ay divided sa dalawa. Either you are a Jacob or you are an Esau. So dalawa lang yan. Parang sa last days, ganun din, may ang sabi ng Panginoon, ihiwalay niya ang mga sheep to the right at ang mga goats to the left, no? So dalawa lang talaga yan. Walang middle ground, walang extra, walang third group, fourth group, walang ganun, ano. Isa lang yan. Either you are an Esau na short-sighted and does not keep God's commandments at nakipag-mingle sa mundo, kung maraming doon ang ano, or si Jacob na idinedicate niya ang sarili niya sa Panginoon kahit anong mangyari. So, yun ang dalawa. So, tandaan natin yan yung Purim. Um, balik tayo dito sa Tetsabe, no? So, mga utos dito ay patungkol, ang kauna-unahan dito ay tungkol sa pure olive oil, ano? Ang ayon sa mga eksperto, ayon sa mga articles, ang kinukuha na or na drop na para sa menorah, para sa temple ay yung purest of the purest of oil. As a matter of fact, ito yung unang drop. So, unang drop ng isang olive fruit na oil, pure na pure. So, pag kinuha yan, siniselect, hindi lang basta kung ano lang, ano, yung best hinihiwalay na nila. Tapos, nililinisan yon, pinipili, tapos yung unang drop ng oil for that particular olive, yun ang una niya. Nakahiwalay yun. The rest is good for other things like yung mga for anointing, yung iba naman for cooking, yung iba naman for whatever purpose, ano. So depende sa level ng ano, yung oil could be used sa buhok, sa skin, iba rin yun. Yun ang medyo lower pa ng konti. Siguro mas lower pa ron, siguro gamitin sa somewhere else, ano. Pero ang pinaka purest of the pure ay yung first drop, no. So dito ay nire-reflect. Remember, katulad nga na nabanggit ni Sister Deb kanina, ito'y patungkol sa priesthood, ano. Um, Marami sa atin na alam, aware, ano, na we're gonna be a kingdom of priests before God, ano. We are kings and Mm. priests before God, ano. So nabanggit ito sa nabanggit ito sa Torah, nabanggit ito sa Haftarah, nabanggit din ito sa Revelation. Revelation. So Revelation chapter 3, Revelation chapter later chapter 20, 21, 20. Chapter 5, Revelation chapter 1. Yes. So ito yun, ano, ito yung mga ano na to, dapat aware tayo na ano ang responsibilities at ano ang expectation sa isang priest, no? Katulad nga ng nabanggit ko sa mga anak ko kanina during our Shabbat dinner, giving them a little bit of um, message and teaching. Tayo
ay makakalapit lang sa Panginoon kapag pinili niya tayo. Ang service natin sa Panginoon is not because we deserve it, hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa gusto natin, kundi dahil pinili niya tayo. Ang sabi ng Panginoong Yeshua, walang nakakarating sa Kanya unless drino ng Father, ibig sabihin kinuha ng Father at dinala kay Yeshua. At Yes. sabi naman ni Sadyang Yeshua, lahat ng dadalhin sa kanya ng Father, hindi niya binabalik niya sa tinataboy. Ama. Hindi niya Binabalik niya. tinataboy, no? So ito'y inaalagaan niya. So, pero ang hindi ibig sabihin na petics na tayo. At tandaan natin sa apat na anak ni Aaron, yung dalawa ay inalis ng Panginoon kasi hindi sila Namatay. worthy ng service ng Panginoon. So, ang ibig sabihin nito, kung tayo ay hindi magiging worthy, ay may kalalagyan tayo at nakakatakot yun. Ano? So, dapat meron tayong fear of the Lord. Dapat matakot tayo, hindi dahil sa cruel ang Panginoon, kundi dahil siya ay holy. Hindi dahil siya ay magagalitin, kundi siya ay pasensyoso at napakahaba ng pasensya niya. At may time na bumibigay yan. At kapag nag-judge ang Panginoon, ay ito ay always valid. Kung babalikan natin ang Psalms, ano? Sa Psalms chapter 2, binanggit na dito na wag natin gagalitin daw. Sabi niya, Psalms 2:11, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish from the way when his wrath is kindled but a little. Blessed are all that put their trust in him. So, anong ibig sabihin nito? Huwag daw natin galitin ang Panginoon. Huwag natin galitin ang Son. Siyang nagja-judge eh. Sabi ng Panginoon, the Father judges no one. Sa John chapter 5 verse 22. The Father judges no one and He gave all judgment to the Son so that all will honor the Son as they honor the Father. So, ang Panginoon ang nagja-judge, Panginoong Yeshua, no? At alam natin na anything about His Father, about our Father in heaven, pag it's about the Father, ang zeal ng Panginoon ay napaka sobra. So, talagang kumbaga ay huwag nating babaliwalain ang Panginoon, ang Ama, no? Hindi natutuwa ang Panginoon doon at pag siya'y nagalit kahit konti lang may kalalagyan ng tao. So, maging ano tayo, maging aware tayo diyan, ano. So, dito ay sinasabi niya ang pure olive oil. Kaya ang pinag-uusapan natin dito is perfection. Nobody is perfect, sabi ng iba. Pero sabi ng Panginoong Yeshua, be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang requirement for salvation is perfection. Tinanong ng Panginoon at si Yeshua na ating Panginoon ng isang young na 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 leader, no? Mayaman siya, leader siya, religious siya. Sabi niya, how can I enter the kingdom of heaven? Sabi ng Panginoon, keep the commandments. Tapos sabi niya, which one? Sabi niya, honor your father and your mother, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not covet, do not bear false witness against thy neighbor. Sabi nung ang ibig sabihin nito, hindi lang ito yung gagawin mo, kundi ang tinuturo ng Panginoon yung Torah. Kaya tinatanong is which one? Kasi maraming commandments ando doon. May mga Pharisaic teachings, merong mga Sadducees teaching, may Qumranic teaching, may maraming teaching doon. Ano? So tinatanong, kaninong commandment? Anong sinasabi ng Panginoon? Yung kay Moses na binigay niya. Sabi niya, ginagawa ko yan since noon pa. So tiningnan siya ng Panginoon, minahal siya ng Panginoon eh. Tapos sabi niya, pero kung gusto mong maging perfect,
At gawin mo ay ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Pag ginawa mo yon, magkakaroon ka rin ng treasures in heaven. Tapos, sumunod ka sa akin. So, hindi magawa ng tao kaya umalis siya na malungkot. Ano? Kaya sabi ng mga disciples, kaya sabi ng Panginoon, mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na makapasok sa langit. So, mga sabi ng Oo. mga apostol, sino makakapasok sa langit? Sabi ng Panginoon, sa tao imposible ito, pero sa Panginoon walang imposible. So, ang perfection ay binanggit niya rito, ayan, ganyan. Sundin mo ang commandments, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mga mahirap at sumunod sa Panginoon. That's one. May binabanggit din ang si James about perfection. Yung huwag tayong yung i, i, disiplinahin daw natin ang ating dila. Kapag hindi tayo nagsasalita ng masasama sa kapwa, nakokontrol natin dila natin, we are perfect. So binanggit ng Panginoon, Meron pa Brad yung sinabi na do not store up treasures, treasures on earth. So, Matthew ganda na, 6:23 naman yun. uh, Oo. yun Oo. na treasure, nag-ano tayo, nag-store Na up tayo ng pwedeng treasure. nakawin, pwedeng masira. Oo. At nagbibigay siya ng kalungkutan gaya Oo. nung Yan. naramdaman ng taong Oo. mayaman. So, yung perfection na yun, pero meron pang binabanggit na perfection na, sa Book of Hebrews. Sabi niya, ang blood ni Yeshua is for the perfection of those who are being sanctified. So, ito ay isang bagay din eventually that will make us perfect kapag tayo ay sinasanctify ng word and yung blood ng Panginoong Yeshua ang magbibigay sa atin ng perfection. So, um, kaya in every way, shape, and form, keeping the commandments and doing what is right. Yun ang ano, no. So, sa tao may think that we are not perfect, pero sa mata ng Panginoon we are when we keep His commandments at we hold on to the faith until the end. Ngayon, with that, kung ano man ang kulang, pupunuin yun ng blood ng Panginoon. Ang blood ng Panginoon hindi siya panglinis ng kasalanan as people think. It is for the perfection of those who are being sanctified. Very clear ang scripture niya. No? So anyways, balik tayo rito. Pure olive oil para sa menorah. What is very interesting about this, kasi sa Book of Revelation, chapter 2 and chapter 3, mula chapter 1 actually nakita ni John na naglalakad sa menorah ang Son of Man, si Yeshua. Siya yung ilaw eh. Ngayon, para magkaroon ng ilaw, dapat meron daw pure na olive oil. So, tayo yon para manatili si Yeshua doon sa candlestick na yon. Kasi pag hindi daw tayo gumawa, kaya makikita natin, pag binasa natin ang Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3, yung mga hindi sumusunod na eklesiya o hindi gumagawa ng commandments ng Panginoon ay aalisin niya. Or either aalisin niya yung buong kandila or aalisin niya yung contaminant ng candlestick. Yun ang dalawang mangyayari ron. Either way, pure yung matitira. So, yun ang ano, no? Yun ang ano natin, yun ang dito na makikita natin. Again, hindi tayo makakapag-serve kapag hindi tayo pinili. Pero makaka-stay lang tayo sa pagsa-service natin if we remain faithful to Him. Hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa may kakayanan tayo, hindi dahil sa kundi tayo ay pinili at tayo ay faithful. So, it's a privilege to serve the Lord, no? Kaya ito ay tatanawin natin dapat na utang na loob natin sa Panginoon. At mau-honor natin siya sa pamamagitan ng
pagsunod sa kanyang commandments. Makikita rin din natin dito na extensive ang ceremony ng mga priest, no? 7 days silang may katutak na ceremony. Number 7 is about perfection. Ang number 7 is perfection. Kaya yun ay rigorous na na process. Kaya pag nakita natin yung mga magiging part ng priesthood is actually going through that process, no? Yun ang ano, yun ang aanuhin natin, ano? Yun ang iisipin natin. Hindi ito basta-basta ganun-ganun lang, ano? So, again, purity, perfection, yan ang required. So, rigorous ang intensive ceremony ng mga Kohanims. What does it having to do with us? Anong reflection sa atin nun? We are going through sanctification. Ang ibig sabihin nito, um, ang sanctification is about cleansing. Removing yung mga impurity sa atin na ginagawa ito through trials, hardship, difficulties. And yung pag-stay natin sa faith. Kung titignan natin, bakit may mga Hudyo pa rin hanggang ngayon? Bakit na-keep nila ang Judaism all throughout the years, all throughout decades, all throughout centuries, as a matter of fact, all throughout millennia, not just 1 millennia, not just 1,000 years, but 2,000 years na under persecution, under duress, under attack at patago, at maraming temptation sa kanila. Pero marami sa kanila, they held on to the faith. Na yan ay hindi tinitingnan ng mga ibang tao, no? So they held on to the faith. Ito yung sinasabi ng Panginoon na parang minsan parang katulad sa atin dito, Sister Debano. Bakit natin ginagawa ito? Matagal na pero parang hindi tulad ng iba na dami-dami na nilang followers, mga gano'n, no? Sikat na sikat. Hindi naman tayo rito nagbo-broadcast dahil gusto natin sumikat, kundi may isang bagay lang tayong reason, kundi dahil sa utos ng Panginoon ito at gagawin natin. Na kahit malayong lugar, kahit inconvenient, kahit masama ang pakiramdam, kahit ano, ginagawa natin as much as we can because we love the Lord our God. Hindi ito pasikat, hindi ito makakolekta tayo ng support. Wala tayong kinolekta kahit piso dito. Also, one way din, Brad, na masunod yung utos ng Panginoong Yeshua sa Matthew 28:20, hindi tayo humahayo, pero through broadcasting, naihahayo natin yung Torah ng Panginoon. Yan. This is very important. Yeah. So yun ang ano, no, yun ang ano natin. So again, ang number 7 is about perfection. Process nito is about sanctification, cleansing, purification. Yun ang ano, merong ceremony para pagdating ng actual natin, which is in the millennial kingdom. Yun ang ano natin, yun ang trabaho natin. Then we can perform our task. So, dapat alam natin ang commandments, dapat alam natin ang process. Hindi yung, pag ando doon na lang, tsaka na malalaman. Hindi ka makakarating sa paruroonan kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kung wala kang direksyon, ano? Yun ang ano ron. So, hindi ka rin nakahanda kung di mo alam. Kasi sabi nga ng Panginoon na sabi niya, enter into that narrow gate. A straight path, pero narrow. Sabi niya kasi wide is the gate and wide is the path that goes to destruction. Mas kung wala kang direksyon, sigurado makakarating ka sa malaking gate.
Kahit saan. Kasi pwede ka Saan sigsag saan. doon, pwede kang pagulong-gulong, pwede kang mabagal lakad, pwede kang patambling-tambling. Kahit nakapikit ka, makakarating ka ron. Pero para maging straight path, kailangan straight talagang lakad mo dahil makitid siya, mahirap siya. Kailangan talagang alam mo kung saan ka pupunta. Pag hindi, ay hindi ka makakarating doon. Ano? Hindi pwedeng alatsamba. No? So may mga certain na gamit ang priest dito, ang high priest actually, no. Yung ephod, yung breastplate, yung ano, yung robe, marami may mga certain things ito, no. Pag tiningnan natin ito, maraming mga symbolism na halos binabanggit din ni Apostol Pablo, no, dito. So, yung ephod is parang ito yung breastplate of righteousness, ano. Tapos yung head covering is a helmet of salvation, no? Um, may nakalagay pa yun, it belongs to God, ano? May ano siya, no? Ang priest, ano? Tapos may ano siya, marami siyang mga gamit, ano? So lahat ito ay reflective, hindi siya as a Roman soldier but rather than but more of a priest, no? Um, So dito makikita natin na merong daily offerings, no? Itong daily offerings is a burnt offering. Ang offering ito is day in the morning and in the evening. Early morning tsaka sa dawn tsaka sa twilight, no? Um ang ito ay burnt offering, no? Ang burnt offering katulad ng binanggit natin nung last year at ito mababanggit na naman natin later on pagpasok natin sa Leviticus, ang burnt offering ay about sa dedication of one's life completely to God. Yung dinededicate natin ang buhay natin sa Panginoon. So ito yung ano natin, ito yung kumbaga uh, nire-remind ang priest twice a day nilang ino-offer yun. Dalawa, no? Yes, kinakain nila yon. Um, pero it's also a symbolism ng kanilang responsibility. Hindi rin yan nalalayo kapag kumain tayo ng bread, ng hala, uh, during Shabbat. Reminder ito na ito'y responsibility, hindi ito pleasure lang. Ito'y responsibility, no? May mga certain things na nakalagay rito, yung golden altar, yung Mishkan, yung which is the tabernacle, of course, yung ando dun sa Mishkan yung Holy of Holies. Marami mga bagay dito na dapat natin malaman, ano. So, very extensive ang requirement sa priesthood. So hindi tayo pwedeng petics lang, hindi pwedeng okay lang, yung medya-medya. Ang mga priest was selected above the Levites. Ang mga Levites was selected above the sons of Israel. Ang Israel was chosen above all the people of the land. So, ang priest is actually the best of the best of the best of the best. Ngayon kung petics tayo, hindi tayo yung best of the best of the best of the best, eh may kalalagyan tayo. Paano yan, Brother Richard? Hindi pa naman ako marunong. Kaya nga, dahil magsimula ka na ngayon. Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Magsimula na ng training. Paano magte-training? Is pamamagitan ng pagbabasa ng Torah. Anong mga requirements sa Torah? Anong mga requirements dito? Simulan natin sa pagsunod sa utos ng Panginoon. Ito yung pinakamadali eh. Ang pagsunod ng yung mga commandments muna doon muna eh. Yung marami pang mga Pinakamadali, requirements, Brad, ha? Sabat. O yun nga eh. Ang Sabat, magpapahinga ka na lang, magpapahinga ayaw ka mo pa. lang. Di ba? Yun na yun eh. So, kumbaga yung, parang ganito yan, Sister Deb eh. Parang hinire ka, ang una mong trabaho ay magbakasyon. Magbakasyon Di lang. ba? Ayaw mo pa dahil gusto mo hataw agad. Hindi nga eh.
kailangan mo nga magpahinga muna. Ganon, ano? So, yung mga tao, katulad ng sinabi ko kanina, ay parang si Iso. Ang gusto, yung immediate gratification. Yung nakikita ngayon at pwede nang makuha ngayon. O hindi Mm. nag-iisip ng kung ano yung sa future. Instant, Gusto fast nila food. instant gratification, walang plano, bahala na si Batman, gano'n, ano? Mm. Pero hindi gano'n ang huwag tayo maging Iso. Dapat maging Jacob tayo, no? Tayo ay dapat ang iniisip natin ay yung pangmalawakan, ano? Um, Nabanggit ko na ito dati yung Pareto principle, ano? By doing the right 20%, you will get as high as 80%. Yan ang Pareto. So, um, kumbaga, yung gawin mo lang na yung 20% na tama, hindi mo kailangan gawin lahat. Gawin mo yung tama lang, ay 80% makukuha mo. 80-20 principle. Ngayon, ayon sa professor ko, pwede ka pa rin pala magkaroon ng Pareto within the Pareto. So 20% ng 20 is 4. Four Mm. essential things. Ano yung mga four essential things na pwede mong gawin? Ano? Kapag ginawa mo itong four essential things, na ito lang ang ginawa mo, dito ka nakafocus, you will still get as high as 80% and even more. As a matter of fact, you can even get 96%. Pero, yung sa out of four, pwede ka pa rin magkapareto of the Pareto. So, ibig sabihin, 20% of the four. 20% of the 4 is about 0.8 pero i-round off to 1. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Yeshua. Sabi ni Martha, si Martha, okay na siya kasi mahal siya ng Panginoon, kilala siya ng Panginoon, pinupuntahan siya ng Panginoon. So, gumagawa siya, marami busy siya para sa Panginoon. Tapos, nagreklamo siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, tingnan mo si Mary, oh. Hindi ako tinutulungan, hirap na hirap ako. Sabi ng Panginoon, Martha, Martha, masyado kang busy ka masyado. Marami kang iniisip, marami kang gustong gawin. Sabi niya, si Mary, pinili niya ang importante, ang Mas importante. pinaka-importante. At it will never be taken away from her. Ito yung Pareto of the Pareto of the Pareto. Kung meron man tayo, kasi ganito yan para ilalagay natin sa perspective, kapag gumawa tayo ng 20 good things, yung 20 important things in life, we will do well. Aral tayo, okay tayo sa mga kaibigan, patrabaho tayo maigi, healthy living. Marami yan, marami tayong ginagawa, 20. 20% of the expected of us, ginagawa natin yon. Okay tayo, above average tayo. No? Yung iba, ini-stretch out nila sarili na sa pagkadami-daming trabaho, pero bagsak pa rin. 20% lang ang nakukuha nila. Kaya nagrereklamo sila, bakit grabe ang hirap ko, trabaho ko, dami ko nang ginagawa. Pero nami-miss nila kasi yung importante na miss out nila. Nagtrabaho sila, nag-abroad, naiwan yung pamilya, naiwan yung anak. Nagtatrabaho sila para sa anak nila, pero yung gusto ng anak nila, makapiling lang, makalaro lang yung magulang. Ngayon, wala Present. trabaho Ngayon, nung lumaki na, wala nang pagmamahal. Dahil tapos iiyak na kasi wala Anong gagawin ko, di ba? Wala na, nagtrabaho ko sa iyo anak. Sabi nung anak, Baliwala lang yung pinagtrabahuhan. ang gusto ko lang naman makalaro kita, di ba? So na-miss out yung gano'n. So, yun ang nangyayari. So kung gagawin natin yung right 20%, we can get as high as 80%. Pero if we do yung four important things, nakafocus tayo doon sa health, family, friends, and the Lord of course, okay tayo. Magiging mas above tayo doon sa mga naka 20%. Pero, sabi ng Panginoon, kapag ginawa mo yung most important thing, yun ang conclusion sa Ecclesiastes Ang conclusion sa Ecclesiastes, sabi niya, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man.
Yun ang pinaka-importante sa lahat kasi eventually at the end, yun lang ang may marking. So kung doon tayo nag-focus, ibig sabihin binibigyan natin ng importansya ang Panginoon above and everything that we do, then we will do well. Ito yung pino-point out ng Ecclesiastes, ito yung pino-point out ng Panginoon kay Mary o kay Martha. Ito ang pino-point out ng scripture sa atin, ano. Ang Tetsave ay tinuturo rin niya ito, no. Marami kang gustong gawin, marami kang pwedeng gawin, pero ano yung importante? Ano yung mahalaga sa Panginoon, di ba? Um, si Nadab and Abihu ay maraming gustong gawin. Nag-offer sila ng strange fire na hindi naman ni-require ng Panginoon. Tandaan natin, hindi sila pumatay, hindi sila ah, hindi sila nagkamit ng sexual immorality, hindi sila nagnakaw. Ang ginawa nila, nagsilbi sila sa Panginoon sa pamamaraan na gusto nila. Hindi dun sa way na gusto ng Panginoon. Maraming gustong gawin ng tao, pero meron lang isa lang ang gusto ng Panginoon eh. Sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Wala nang, wag mo nang dagdagan o bawasan. Kaya nga sabi niya, wag mo dagdagan o bawasan ang utos ng Panginoon. Kasi sabi niya, yung utos ng Panginoon ay madali lang. Sabi niya, it's not a burden. Hindi siya burden, no? Um, Ngayon, parang parang madami, pero actually hindi siya madami. Kung gagawin natin pa isa-isa at ipe-perfect natin yung isa, simulan nga sa Sabbath, i-perfect mo yung pagpapahinga. Isipin mo, ipe-perfect mo, pahinga. Hindi mo pa kaya. Ano na lang, di ba? Ano na lang pag ni-require ka ng trabaho, di ba? So, yun, appointed times, yung hindi pagkain ng hindi dapat kainin, may mga certain things na pwede nating gawin, Obedience, sabi ng Panginoon, is better than sacrifice. So, it's very important na hindi natin kakalimutan ang utos ng Panginoon. At malalaman natin, ito ang problema sa mga tao eh. Madalas nila pag nag-uusapan ang utos ng Panginoon, commandments ng Panginoon. Pero pag tinanong, ano ba yung commandments ng Panginoon? Hindi nila alam. Ang akala nila, o magsimba ka sa simbahan, utos ng Panginoon, o, di ba? Ang utos niya, magkaroon ng Actually, yung congregation, alam nila magkaroon, yung love, pero hindi rin nila mag-congregate, alam oh, tunay na meaning ng mag-congregate love. sa appointed time. Oh. So, yun yung ginagawa ng iba. Tapos nakadepende sila sa kung ano sasabihin ng pastor nila o ng pari nila o ng priest nila o kung ano Leader. man, o leader nila, no, religious leader, Bible study. Ang commandment ng Panginoon ay andiyan. For the most part, ang Leviticus 11, food commandment. Leviticus 23, appointed times. Oh, di ba? So, tapos yung mga ibang commandments, miscellaneous commandments, nakakalat na sa Torah yan. So, ang Leviticus 1 to 6 about sacrificial system. Wala namang temple, hindi natin magagawa, pero ando dun yung principle of it. It talks about yung commitment natin sa Panginoon, yung mga bagay-bagay. Na-explain natin pag dumating tayo ulit doon, ano? Pero ang puntos ko rito, kapag ine-expect natin ang pagiging priest, kung gusto natin magiging priest, the training starts now. Naalala ko nga si Studeb, na may nabanggit ang mga nagtuturo nung araw na ang buhay daw natin dito sa mundo is just a dress rehearsal for eternity. So practice daw ito. So kung hindi natin Yung ginagawa, sinasabing Moedim. yan, Moedim. oo. Kung hindi natin ginagawa ang muidim, binabanggit ni Sister Deb, mga appointed feast yan. Kung hindi natin ginagawa yung mga priestly exercises, Practice. paano natin Sabi nga. paano tayo makakapasok sa Saka sa yung, way nang hindi tayo tama yung nag-practice? sabi na practice makes perfect. So every Yeah. year we practice.
So, Sa yun nga. amoy din. Sabi ng iba, wala daw perfection, walang perfect. Pero practice makes perfect. So, Yan. may perfection if we keep on doing it, di ba? So, yun, ano? So, yan, ano, yun lang kung meron tayong gustong maalala ngayon, if something that will stick, ito yung commandment ng Panginoon na maging perfect tayo, no? Pureness. Ang requirement sa minora ay pure na olive oil. At tayo yun, no? Binabanggit yon sa Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3. It's either aalisin ang buong candlestick dahil hindi na nagfa-function or aalisin ang impurities doon sa candlestick. And hopefully, hindi tayo ang impurity. Ang mga impure yun yung mga hindi nagkikip ng commandment. So, wala na yata tayong oras, Sister Deb. Ano? Medyo maiksi tayo ngayon. So, Okay, so hindi na binanggit ni Brother Richard mga yung mga tungkol sa lahat ng nilalaman ng mga elements sa loob ng tabernakulo. Yan ay nabanggit na rin ni Brother Richard last week during the last portion. And lahat ng ito, lahat po ng mga nakadescribe dito, kung babasahin po natin, makikita po natin doon na lahat ng nilalaman ng tabernakulo ay sanctified, ginawang banal, even yung priestly vestment, tapos yung pinaka-last part is the ordination ng mga pari na anak ni Aaron at saka ganun din si Aaron. And all of the daily offerings and the altar of incense. Yan po ay connected din po sa ating buhay. Sabi nga, be perfect po. Sabi ng Panginoon, I am perfect. At ang nabanggit ni Brother Richard, ang perfection ay matatamo lamang kung tayo po ay susundin natin ang kautusan ng Panginoon. And also, yan din po ang daan para patunayan natin sa Panginoon na mahal natin siya. If you love me, keep my commandment. And binanggit din ni Apostle Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who hath called you out of the darkness into his marvelous light. Tayo pong lahat ay naliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Torah at ang pagsunod sa Torah ang siyang nagbibigay sa atin ng kabanalan. At ganun din pagpapatunay na minamahal natin ang nagbigay ng utos o yung lawgiver, Yeshua HaMashiach. Ito rin po ay nabanggit sa Revelation chapter 1 verse 3. And he hath made us kings and priests unto God and his Father, to him be the glory and dominion forever and ever. So yun po yung pinaka-objective ng ating buhay. Sa patuloy natin pag-aaral ng Torah, pagsunod, paglakad, walk as we walk, ay piniprepare tayo ng Panginoon para sa priesthood. Tama, Brad? tama. Oo. Okay, so yun po. We are being made, sabi ni Pablo, naalala ko, we are being made perfect into His likeness. Yan. So, balik natin kay Brother Richard para sa uh, benediction and sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang mai-share ang parshat at sabe at ang mga elemento at requirement ng pagiging priest of God. Kung anong mga requirement ninyo sa amin, which is a purity, perfection, and sanctification. Panginoon, nawa ay ang inyong salita ay manahan sa puso ng inyong mga tao, Panginoon, na at buksan nyo ang isip at puso na ito ay manatili at maintindihan ang mensahe at maisabuhay ang inyong mga kautusan.
Panginoon, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Ibarakak ka Adonai bishmerecha. Yaer Adonai panabelecha vikunecha. Isa Adonai panavelecha biyesem lecha shalom. Nakamute ka sis. Nakamute ka. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ating pong tinalakay ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcerer Ministries. At yan din ito po ay nakapost din sa Facebook page ni Brother Richard Pinoy Messianic. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, ganun din i-share ang lahat po ng mga lesson na inyo pong matutuhayan sa ating Facebook page. At tandaan po natin, ang taong sumusunod ay siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako yung lingkod, Sister Debbie Farolo with Brother Richard Season. Kabilang niya, patuloy na bumabati sa inyo lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.